Matapos itong biyaheng ito sa New York, nabaliktad na ang paninindigan ng ating presidente pagdating sa labas na pambansa. Bagong-bago sa opisina niya, bumalentong. Ngayon po may lumabas sa internet. Ngayon lamang at hinihingan ako ng reaksyon na pag nanakaw na yaman ng mga Marcos sa Amerika na kontrolado ngayon ng Amerika ay hindi bababa sa hindi bababa sa 500 billion. At ang tanong dito sa pinapakomentohan sa akin, ito kaya ang dahilan kung bakit bumalentong ang presidente. At ngayon, siya ngayon ang sugo ng Amerika dito sa Asia. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kung kami nagsimula ng maisog, ang aming pakay para iparating sa taong bayan ang plano ng iilan sa atin na baguhin ang saligang batas para pakinabagan nilang personal. Pantakin ninyo ang kanilang gustong gawin, baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative na mga namumuno ay mga politiko. Alam niyo yan. Lahat ngayon ng congressman, lahat ng mayor, pinakuha ng mga lagda para sa charter change. Hindi lang yan. Ginamit pa ang mga ayuda bilang pandinlang sa taong bayan na ang pinipirmahan nila ay kapalit ng ayuda. Mas masama pa ang ginawa nila dahil gaya ng ginagawa ng politiko sa eleksyon, namili rin sila ng lagda, nangako ng bayad, maski kinupitan pa ang bayad para sa mga lumagda. Ang tatanungin natin, bakit kinakailangan manlinlang? Bakit kinakailangan mambili ng lagda para lamang baguhin ang saligang batas? Well, isa lang po ang kasagutan dyan. Dahil ang sambayanang Pilipino hindi papayag sa mga pagbabago na nais nilang gawin sa saligang batas. Unang-una, kasama ko po si Inday Sara nung kami tumayo sa iisang entablado ni PBBM. Hindi ko po yan kinakaila. Ang sabi kasi ni Inday Sara, panahon na para magkaisa. Sa dami ng mga problema na hinaharap ng bansa, siguro naman kung magkakaisa, magkakaroon ng solusyon. Ako po ay kamag-anak ni Jovito Salonga. Ako po ay nakarating na ng Dumaguete nung ako ay nag-aaral pa ng College of Law para sa eleksyon ng senador noong 1988. At kaya nakilala ko rin po ang mga Congressman Arnaiz na sinabi rin ni Glenn Chong. Ako po ay nangampanya na rito, ako po ay protestante, ako po ang pinadala dyan sa Siliman. Kaya sa mulat-mula po talaga, tutol po kami sa rehimeng Marcos. Pero bakit tayo sumanib puwersa doon kay Inday Sara nung siya'y nagdesisyon na kinakailangan na magkakaisa? Una-una, dahil naniniwala ako, kinakailangan na magkaisa. At ang aking sinabi, ang kasalanan ng ama hindi dapat gawing kasalanan ng anak. Yan po'y nasa Biblia. Inaasahan din namin na dahil humihingi ng pangalawang pagkakataon ang pamilyang Marcos para linisin ang kanilang pangalan, gagawin nila ang lahat para mapamahal muli ang pangalang Marcos sa Pilipinas. Kung ano yung mga bagay-bagay na naging dahilan kung bakit sinipa sila noong 1986, ang buong akala natin, kabaliktaran ngayon ang gagawin nila. Pero anong nakita natin sa mga pangyayari kailan lamang? Unang-una, bagong-bago pa lang sa pwesto, ang sabi ni PBBM, pagpapatuloy ko ang independenteng
panlabas na relasyon na sinimulan na ni Presidente Duterte na lahat ng bansa, kaibigan, walang kaaway. Bago po siya manumpa, pero siya na proklama na, sinabi po niya yan sa Filipino-Chinese Friendship Society. Pero ilang buwan lamang, nagpunta ng Amerika, papunta ng United Nations, abay na iba ng tono. Bumalik ang dating script na sunod-sunuran sa mga Amerikano. O kwento ko ngayon kung anong tingin kong nangyari dahil parang kasalanan ko pa ito. Bakit po? Nung sila'y nagplanong pumunta ng Amerika sa New York, ako'y nagpadala ng memorandum kay Presidente. Ang sabi ko, wala pang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika tungkol sa sovereign immunity ng mga presidente. At dahil wala pang desisyon ang Korte Suprema ng Amerika, may posibilidad na dahil ikaw meron kang 320 million civil contempt na ipinataw ng isang West sa Honolulu dahil ayaw mong sabihin kung nasa ng mga ari-arian yung mga ninakaw sa bayan para bayaran yung mga biktima ng karahasan ng panahon ng martial law, pwede kang ipahuli at ipakulong ng hukuman. Ang sabi ko pa, ang pinakamataas na desisyon na meron ngayon sa Amerika ay ang kaso ng Hilaw versus Marcos, kung saan ginamit ang depensa ng Marcos ang kanyang pagiging presidente para magkaroon ng sovereign immunity from suit. Hindi pwedeng maidemanda sa Amerika. Pero ang Court of Appeals, hindi ang Supreme Court ang nagsabi, ang sovereign immunity, ang hindi po pwedeng mademanda mga bagay-bagay laban sa mga nakaupong presidente, yan ay sa mga bagay-bagay lamang na opisyal. Yung pagtotorture, yung pagdedesperasido, yung pagpapatay, hindi yan sovereign act at therefore walang immunity. Kaya nagkaroon ng bilyong-bilyong award laban sa estado o sa estate ni Marcos pabor sa mga biktima ng martial law. Pinakita ko ang aking memorandum kay Enrile. Sumang-ayon si Enrile. Pinakita ko ang aking memorandum kay Secretary Remulla. Sumang-ayon si Remulla. Ang tanong, anong dapat na solusyon? Well, ang sabi ko sa aking pag-aaral, kinakailangan kumuha ka ng suggestion galing sa State Department, yung DFA ng Amerika, na ihahain doon sa korte na merong kaso ang mga Marcoses. At sabihin doon na ang suhestyon ng ehekutibo ay bigyan siya ng sovereign immunity from suit. At huwag aalis ng Pilipinas nang wala nun dahil ayaw ko namang makita yung bagong halal ng presidente arestado for contempt. Sumunod ang presidente dahilan na nagalit sa akin ang speaker. Sabi niya, masyado mong tinakot ang presidente. He is duly elected. Of course, he will be accorded sovereign immunity. Ang sabi ko sa kanya, anong sinasabi mo dyan? Si Marcos, duly elected, na-sentensyahan na magbayad ng bilyon-bilyon. Pwede rin mangyari yan kay BBM. Dahil ayaw kong makita siya na ma-insulto at ma-embarrass habang siya ay nasa Estados Unidos. Ang hindi ko alam ngayon, binigyan ko pala ng pagkakataon na magkaroon ng negosasyon ang mga Romualdez sa katauhan ng Ambassador Romualdez na kanyang pinsan at ang State Department. Matapos itong biyaheng ito sa New York, nabaliktad na ang paninindigan ng ating presidente pagdating sa labas na pambansa. Dati tinawag niya ang China na pinaka-importante nating partner. Matapos ang kanyang biyahe sa New York, bully na ang China. Ano kaya ang nangyari? Bakit biglang bumalentong? Bagong-bago sa opisina niya, bumalentong. Ngayon po, may lumabas sa internet. Ngayon lamang at hinihingan ako ng reaksyon. Ang sinasabi, ngayon lamang lumabas ang balita na yung civil contempt for $300 million in-extend ang buhay hanggang 2031.
At ang ine-estimate ay meron siyang, kakatanggap ko lang po kasi at humihingi ng reaksyon Ang estimated na nanakaw na yaman ng mga Marcos sa Amerika na kontrolado ngayon ng Amerika ay hindi bababa sa hindi bababa sa 500 billion pesos. 500 billion pesos. At ang tanong dito sa pinapakomentohan sa akin, ito kaya ang dahilan kung bakit bumalentong ang presidente. At ngayon, sa ngayon, ang sugo ng Amerika dito sa Asia. Ano mga sinasabi ng mga karatig bansa natin? Yung bagong halal na presidente ng Indonesia, hindi pa man nanunumpa, nagpunta sa China at ang sabi, ang aking prioridad magkaroon ng mas malapit na relasyon sa China. Yung Anwar Ibrahim, anong sinabi ng Malaysia? Wala akong pakialam sa sinasabi ng Estados Unidos. Basta kaming mga Malaysian, itataguyod namin ang samahan namin sa China. At ang Prime Minister ng Singapore, anong sinabi? Hindi ko maintindihan bakit ang mga Pilipino pumapayag na magkagera dito sa ating rehon, ang gera doon sa teritoryo nila gagawin sa Pilipinas dahil pinahiram natin ang ating mga base militar. Ito kaya talaga ang dahilan? Wala na po akong ibang maisip na dahilan kasi biglang-bigla ang pagbabalentong. At dahil nga doon sa memorandum ko, nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ang State Department at ang pamilyang Marcos